Pilipinas, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Abay nagsalita na si Senate President Chis Escudero patungkol dito sa pamumulitika ng kampon ni Digong. Actually, base doon sa statement ni Escudero, nakakatawa itong kampon ni Digong at nakalulungkot dahil mga abogado pa, halimbawa si Roque, si Panelo, nakalulungkot itong grupo nila at may isa pang congressman, itong congressman Ungab. I-challenge daw nila sa Korte Suprema yung constitutionality nitong GAA 2025. Yung budget natin for 2025, ki-questionin nila dahil po sa BICAM report na may mga bakante. Nilinaw na po yan ng DBM. Hindi yung BICAM report yung pinipirmahan ng presidente para maging batas, kundi yung GAB, General Appropriations Bill, yun po yung kompleto. Aminado naman po yung ilang senador, may mga bakante, may na-overlook doon sa BICAM report, pero yung batas wala. Sinabi rin ng presidente, walang bakante yan. You can verify, you can check. Check ninyo sa website ng DBM, makikita ninyo, walang bakante. So, kini-question ng ilang mga kampo ni Digong yung constitutionality nitong GAA. I-challenge nila sa Korte Suprema. Papaano mo nga naman i-challenge kung labag ba sa batas ang isang BICAM report, hindi naman siya batas? Paano siya naging labag sa batas, hindi naman siya ginawang batas? Anyway, sige, si Escudero magpaliwanag nito kasi malinaw po na pamumulitika lang yan at may halong insulto ito dahil may mga abogado na tila nagiging mangmang para lang pagtakpan itong mga Duterte or bakit ba? Itong tanong natin, bakit ba gustong-gusto ninyo hindi matupad itong budget na yan? Itong budget for 2025. Bakit ba gustong-gusto ninyo bumalik tayo sa 2024 budget? Bakit? Alam mo yung sagot? Mas malaki kasi yung budget ni Sara Duterte doon. As compared sa budget ngayong 2025. Mababa kasi yung budget niya. Kaya gusto nila, sige, bumalik tayo sa budget ng 2024. Nasa tamang pag-iisip ba naman kayo? Bakit ganyan ang mindset ninyo? O sige, pakinggan natin itong sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi ko maintindihan sa nagreklamo dahil isang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee report. Di ba insulto yan? Insulto yan sa mga abogado. Insulto yan kay Ungab na tatakbo ng Korte Suprema dahil gusto nila i-declare na unconstitutional o labag sa batas yung BICAM report, yung conference report. Sa isip-isip ni Escudero dito, sa tinagal-tagal niya sa gobyerno o sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang conference report na challenge sa Korte Suprema o sinampahan ng kaso sa Korte. Di ba naman kayo nag-iisip? Nakakatawa kayo dyan, nakakahiya dahil mga senador pa man din at hindi naman senador, mga abogado, I stand corrected, mga abogado pa man din kayo at ganyan ang mindset ninyo. Bicameral Conference Committee Report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. At least alam nyo na, malinaw na ngayon. Paano mo madideklarang unconstitutional yung isang batas kung hindi naman batas yung BICAM report? Common sense. Talagang namumulitika lang itong mga tao na ito para mayroong pag-usapan. Kasi irrelevant sila eh. Gusto nila pag pag-uusapan ng media, yan, feeling nila mas sikat sila. Feeling nila mas knowledgeable sila. Eh hindi nila alam, nagmumukha silang eng-eng sa ginagawa nila. Yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kompleto yung batas na yon. Walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Punuwain. Malinaw malinaw yan huwag nyo nang questionin. Kompleto yung batas. Yung batas, ang pinanggagalingan niya yung GAB, yung bill. Walang bakante dyan. Ang merong bakante, yung BICAM report. Kaninong kasalanan yan? Yung mga miyembro ng BICAM. Hindi nila ginawa yung trabaho nila na suriin isa-isa yan. Si PBBM may kasalanan siya dyan. Wala siyang kinalaman dyan. Wala siyang alam. Wala siyang kinalaman dyan sa BICAM report. Dahil ang binasa niya naman, nireview niya naman yung bill, yung GAB. At nakita naman nila, wala namang diferensya. O sige, pirmahan yan.
Sabi pa nga ni Lucas Bersamin, hundreds of professionals yung sumusuri dito mula sa DBM para makalusot yan, yung mga overlooked mga spaces na yan na hindi na filled out. At ang may kasalanan dyan, yung ilang senador at ilang mga mambabatas ng miyembro ng BICAM. So, yun lang, nakakatawa sa inyo kasi pinapalabas ng mga vloggers, si PBBM ang may kasalanan at ang pinapalabas nila, yung mga vacanting spaces na yan, si PBBM ang makikinabang dyan dahil kung maisipan daw ni PBBM, o isulat yan, ganyan, kasi blank check eh. Ang tingin nila blank check. Mabilis mananakaw daw ni PBBM yung pera na yan, ang pinagsasasabi nila. Sige. Ito po ay malinaw na pamumulitika. Definitely, I agree. Dahil malapit na po ang eleksyon. Sabi po ng headline ng Politico.com, pamumulitika lang dahil sa eleksyon na. Escudero disputes Duterte at Ungab's claims on blank items on 2025 budget. Sabi pa nga ni Ungab, may mga Ungab, ba't ganun yung pamilyado, no? Sabi ni Ungab, may mga grupo daw po na tatakbo ng Korte Suprema at siya daw po ay sasama. In fact, kaliwat kanan pa yung pa-interview nito. Ano ba tatakbuhan nito ni Ungab? Senador ba tatakbuhan yan? Kung senador, I think wala siyang chance na manalo. Kung congressman, posible mari-elect siya dyan sa lugar nila. Senate President Francis Escudero has questioned the motive of Davao City Representative Isidro Ungab in claiming that the 2025 national budget has blank items subject to favored politicians' behest. Escudero was referring to the claims of Ungab and former President Rodrigo Duterte that the blank items inserted meant there were blank checks in the bicameral conference committee report on the budget. Again, na-discuss na natin yan. At malinaw na malinaw dyan na ito ang may saltik, ang may sapak, ang may problema dito, itong kampo ng Digong. Itong Ungab, mayroong statement. Sige, basahin natin yung kanyang statement. To be fair, para kaliwaan tayo ha. Duterte ally will raise budget blanks issue before Supreme Court. Ay, tatawanan lang kayo ng Korte Suprema. Kasi, common sense pala tayo, hindi tayo abogado. Malinaw na you are barking at a wrong tree. Kini-question ninyo yung pagiging legal nitong batas. Pero ang tinutukoy ninyong dokumento, BICAM report. Good luck sa inyo. Ang common tao na iintindihan na yan, pero kayo, mga mambabatas kayo, di ba? Mga abogado kayo, hindi ko alam bakit pinipilit ninyong iwasang intindihin yan. A lawmaker aligned with the camp of former President Rodrigo Duterte said he would challenge, di ba? Panindigan niya to ha. He would challenge the 2025 General Appropriations Act or GAA at the Supreme Court. Ano ba talaga? Akala ko ang problema niyo yung BICAM report. Bakit ngayon GAA na ang problema ninyo? Questionin daw po yan ni Ungab sa Korte Suprema na on how the alleged blanks in the bicameral conference committee report were filled in before it became the national budget law. And again, paglilinaw, walang bakante sa pinirmahang batas. BICAM report yung tinutukoy ninyo at batas ang pinag-uusapan. Huwag nyong i-relate. Huwag nyong pag-isahin yung BICAM report at ang batas na yan. Dahil yung batas, nasuri ng mainam yan at nakita na walang bakante po yan. Yan ang sinasabi dyan ni Senate President Chis Escudero. At ng ilan pa pong mambabatas, ang presidente, si Lucas Bersamin, yan din po ang sinasabi. Sige, takbo kayo ng Korte Suprema. Sasayangan nyo lang ang oras ng Korte Suprema at alam nyo rin naman nagkakahinat na yan sa ginagawa ninyo. Nakalulungkot pa, sabi pa ni Chis Escudero, dati siyang appropriations chairman. Diba? Kumbaga, hinahawakan niya na to itong mga budget. Alam niya ang patakaran at alam niya ang proseso ng budget. Pero bakit siya nagre-reklamo? Malinaw na pamumulitika lang yan. Escudero said they were politically motivated in questioning the budget with the May midterm elections just around the corner. Tumpak! Exactly! Kasi itong mga oposisyon, kasi kiniklaim nila, itong grupo ni Duterte, sila daw ang oposisyon. Sige, kayo na ang oposisyon. Wala silang maibabatong issue sa administrasyon. Kaya yan ang ginagamit nila para maging relevant pa rin sila. Para interviewin pa rin sila ng media. Makakakuha sila ng libreng mileage, ng media mileage. Kasi kung hindi nila kukusyonan itong budget, wala silang issue. Ano na naman yung issue nila? Di balik na naman sila dyan. Saan na naman ang issue? Sa Peking Pulburon video, babalik na naman yan dyan. Kasi wala na. Alam mo, kung tumulong kayo, pagandahin natin ang Pilipinas, mag-focus kayo,
Diba? Kung congressman ka, sige, tumulong ka, maggumawa kayo ng mga pulisiya, tulungan natin ang administrasyon na ito, uusad tayo. Hindi yung masyado kayong atat sa kapangyarihan at gustong-gusto nyong pabagsakin si PBBM. Gustong-gusto nyong paalisin si PBBM. Tumulong kayo. Tingnan ninyo kung anong mangyayari sa Pilipinas. Gaganda palalo ang Pilipinas once na tumulong kayo pagandahin ito. And who knows? Suportahan ni PBBM in the future si Sara Duterte. Malay mo, di ba? Kung makita yung character development, may 3 years pa. Malay mo magbago si Sara. Tumulong ito sa gobyerno. O malay mo, makakuha siya ng endorsement. O kahit hindi kay PBBM, yung mga supporters ni PBBM, supportahan siya dahil makita yung pagbabago sa kanyang ugali. Diba? Hindi favorable sa inyo yan. At hindi ma-impeach si Sara, hindi pabor sa inyo yan. Tumulong kayo. Hindi yung kung anong ginagawa ninyong issue. Papalapit na ang eleksyon, sabi ni Escudero. Ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw ay mas agree. Kabi-kabila na ka-coffee ang kampanya. Diba? Kanya-kanyang ingay na yan. Huwag na tayong magulat sa dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino ang sa puti. Yung impeachment nga ni Sara Duterte, mga politiko sila din may kasalanan dyan kung bakit na-delay yan. He questioned Ungab and Duterte. Si Escudero matapang na rin ito. He questioned Ungab and Duterte for using the blank items in the bicameral report as basis to invalidate the 2025 budget, saying the Supreme Court can only strike down as unconstitutional the budget law or the GAA. Wala nga bakante doon sa GAA. Paano ma-declare na unconstitutional yan? Nakakatawa lang itong mga tao na ito. Di ba? Isip-isip din naman dyan. Kahit bahagya. Di ba? Wag lang protektahan yung Duterte. Dahil malinaw naman ka-coffee kung sino ang tama dyan at sino ang namumulitika lang. O siya, sige, baka meron kayo mga komento, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section. Mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, baka di pa kayo naka-like and follow. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang din po, please click yung subscribe para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone.